Year. So, masagana ang New Year natin. Kasi si Jesus yung kasama natin. Amen. Amen? Siya yung tinapay ng buhay. Tinapay na nagbibigay ng buhay hanggang wakas. So, pamigay na po natin, pamahagi po natin. So, habang ibinibigay po, so sinabi ng Panginoon na siyang tinapay na nagbibigay buhay. So, kailangan makita natin itong tinapay na ating kinakain na inalintulad sa buhay ng ating Panginoong Hesus at iyong dugo at itong saro na ating iniinom. Kung gaano ito ka-importante, ano ba yung ginawa ng Panginoon dito nung siya ay nabubuhay pa hanggang sa pagtatapos para maihatid sa atin yung ganap na buhay, yung pagpapala, spiritual. Amen. So, buksan mo po sa Juan 6:5 hanggang 15. So, atin pong babasahin ito so para maging maliwanag sa atin ang kahalagahan nitong tinapay na ating kinakain. At ang kahulugan po nito. Kung ano po ang simbolo ng tinapay at ano yung buhay ni Jesus sa ating buhay. At ano yung kanyang dugo sa ating buhay. So, sabay-sabay po natin basahin. Tumanaw si Jesus at nang makita niya, dumating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Next. Sinabi niya, iyon upang subukin si Felipe. So, tinitingnan ng Panginoon kung anong magagawa ni Felipe. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. So, may nakaridi na ang Panginoon para sa tinapay. Sunod. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. So, hindi talaga sasapat sa estimate. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Ito, may nagpatotoo. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. So mayroon tinapay at isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? So, parang hindi sasapat. Paupuin ninyo ang mga ito, sabi ni Jesus. Ito, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Madamo. Umupo nga ang lahat. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Sunod. Ang dami nila, Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. So, palagpakan natin si Jesus hanggang doon lang. So, alam niyo yung tinapay na ipinamamahagi ni Jesus doon sa napakaraming tao, ang simbolo po nito ay ang Panginoong Hesus. So yung si Andres na ginamit ng Panginoon, nasabi na mayroon ditong tinapay. Apat kaya 5 tinapay, tapos may 2 isda. Pero hindi din ito sasapat. Subalit, inayos ng Panginoon. Katulad nito, nakaupo. Sa panahon noon, madamo. Nung dumating ang Panginoong Hesus, siyang tinapay. Siyang pinagmumula ng tinapay. Nanggagaling sa kanyang tinapay. At kinuha yung tinapay. So, hiningi ni Jesus at hinawakan. At anong ginawa ni Jesus? Pinagpasalamat sa Diyos at ibinalik uli. At pagkatapos, pinagsalusaluhan nila ito at nakakain silang lahat. Amen. Nabusog. So, naroon kay Jesus ang authority ng Diyos. Kaya si Jesus ang tinapay ng buhay. Yung maliit, hindi pinagkulang ni Jesus. Kasama na niya ang Diyos. Makatapos silang kumain dito sa 6:27,
Sa Juan 6, 25 hanggang 40, Juan 6, 25-40. Matapos kumain sila, nakakain sila nung tinapay na 5 at saka 2 isda. Nakakain sila. Galing sa Diyos na pinadaan kay Jesus, galing sa alagad na kinuha ni Jesus. Nakuha kaya kung anong mayroon tayo ngayon, ito'y galing kay Jesus. At nang kuhanin ni Jesus at ibinalik, labis-labis pa. Amen. Ito yung tinapay na literal na hinahawakan natin ngayon. Siya yung pinanggalingan nito. At pagkatapos ito naman. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan po kayo narito? Kailan pa po kayo narito? Okay. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo. No? Makinig. Pakatandaan ninyo. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So hinahanap nila si Jesus, yung mga tao, hinahanap nila si Jesus, sabi ni Jesus, alam ko, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa himala. Anong pinapakita ni Jesus? Himala. Hindi dahil doon sa himala na nakita nila, kundi dahil sa pagkain na kinain nila at sila ay nabusog. Amen. So, ito yung pinapaliwanag dito ni Jesus. Makinig. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. So, makinig Huwag daw yon mga pagkain, yung mga blessing sa atin ng Panginoon, hindi daw yon ang pinaka-importante. Ito ay nakahanda na. Pero may pinaka-importante. So, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nakuha ninyo? Sino yung magbibigay ng buhay na walang hanggan? Si Jesus. So, tuloy po natin. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. So, iyan ang ibibigay ni Jesus. Siya ang anak ng Diyos sapagkat siya ang ibinigay ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Siya ang ibinigay ng Diyos Ama na magbibigay ng karapatan. Okay? No, nasa kanya yun, Sunod. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang amin matupad ang ipinapagawa ng Diyos? So, ang sabi ng mga tao, anong dapat naming gawin para matupad namin ang ipinapagawa ng Diyos? So, ang ibig sabihin, naka-Jesus na, ang pamamaraan si Jesus ang gumagawa nito. At kailangan makilala at maunawaan at mananampalatayanan. Okay. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Okay, ito ang pinapagawa ng Diyos. Sumampalataya kayo sa isinugo niya, tugon ni Jesus. Okay? Sino daw ang sampalatayanan? Ang sinugo na walang iba kundi si Jesus. Sunod. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa iyo? Ano po ang inyong gagawin? So, nagtatanong sila. Kaya, alam nyo, ang dami ngayon nagtitik ng Santa Cena na hindi na unawaan. Kaya yun pinapaliwanag ni Jesus. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. So, ipinahayag nila, ang amin daw ninuno kumain ng mana sa ilang. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Okay? Ito yun mga hindi na unawa ng sinasabi ni Jesus. Sunod, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa iyo ng tinapay na galing sa langit. Nakuha? Ang Ama ni Jesus ang nagbigay ng tinapay na galing sa langit. Sunod, dahil ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba. Okay. Abot ba ng inyong isip? Ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba. Ang bumaba.
mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sinong tinutukoy doon? Ang Panginoong Hesus na ibinaba at magbibigay ng buhay sa lahat ng mga tao. Okay, sunod. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. O humihingi na sila uli. Sinabi ni Jesus, ito na yung pinakamalinaw. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Maliwanag. Si Jesus, ang tinapay ng Diyos, nagsasalita. Sabi na, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan, pati ang ating kaligtasan. Amen. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Okay? Ang lumalapit kay Jesus at lalo na yung tumatanggap ang kapayapaan, ang kapunuan, mararanasan mo sa puso mo, sa isip mo, kasama mo yung tinapay ng Diyos. Nagbibigay ng pagkain physical at nagbibigay ng pagkain spiritual. Ito yung buhay na ganap. Amen. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. Okay? So alam niyo po ang pinakamahalaga dito, kapag ikaw ay naka Jesus at makikita natin dito yung paggawa ng Diyos kay Jesus na tinapay at inumin. Sunod, ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako. Okay? Sino yung nakakakilala kay Jesus? Tayo ngayon ang tinuturoan dito. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. So ito yung dahilan. Kaya laging uhaw, laging kapos, laging sabi na nakukulang ako. Pero sabi na, narito na ako, hindi kayo sumampalataya. Sunod. Lalapit sa akin ito. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Sino yung tinutukoy dito? Tayo na nakakaunawa. Na nagpapahayag na si Jesus ang buhay na ganap. Amen? Hindi tayo babaliwalain ni Panginoon Jesus. Mabubuhay tayo sa salita niya at sa buli niyang pagparito. Ako'y bumaba mula sa langit. Pakinig. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. So, itinataas ni Jesus ang Panginoon. Katulad ng pagtaas natin kay Jesus. Nung si Jesus ang ating tinataas, ang Diyos ang sugo kay Jesus, yan ang ating tinataas na pinanggagalingan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin. Sino ang nagbigay sa atin kay Jesus? Ang Ama na nagmamahal sa atin, ibinigay si Jesus para kilala natin, para lumapit tayo, at para maibigay ng Diyos yung buhay na ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, ang sarap talaga. Kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Okay? Alam na ninyo? Nangyari na ba ito kay Jesus? Okay. So, sapagkat ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. So, kaya napakasarap na iyong tinapay, ito yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Ano? So, matapos ito gawin ng ating Panginoong Hesus, dito sa Hebreo 9, talatang 23 hanggang 26. Ito na.
nung gawin na ng Diyos si Jesus na tinapay, na magbibigay sa atin ng buhay, na ito yung pinapaalala sa atin na simbolo ng tinapay at ang inumin natin. Hebreo 9, 23 hanggang 26. Ang mga bagay na parang Hebreo 9, Hebreo 9, 27, 28 pala. So, okay. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Okay? Nakuha ninyo? Ginawa si Jesus na tinapay sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. Ihinandog ang Kanyang buhay doon. At ang maihandog ang ating mga kasalanan ay pinawi ni Jesus. Iniligtas tayo. At sa pagparito niya, hindi na siya ihahandog muli. Kaya siya'y paparito para iligtas ang mga naghihintay. Sino yung mga naghihintay? Tayo. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ano? Naihandog na ba ng Diyos si Jesus? Ginawa na ba siyang tinapay? Ito yung hindi naunawaan ng tao na sabi, kakainin pa ulit nila tinapay. Pero ang tinapay na ipinapakita sa atin ng Diyos, yung katawan ni Jesus. Hawakan ninyo ang tinapay. Wala akong tinapay. Narito. At ilagay mo sa unang Korinto, 11, 23 hanggang 26. So, sabay-sabay natin basahin. Gayon din naman, di ba? Okay na. So, ito yung tinapay, ano? Hawakan din. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa atin. Nang makilala niya si Jesus, sabi na niya, inusik ko ang Panginoong Jesus, pero giniba na niya, pero ginawang tinapay ang Panginoong Jesus para sa kanya. At siya'y iniligtas nito. Ang kasalanan niya, pinawi nito. Nung ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya'y pinagkanulo. No? Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Ito yon. Sunod. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inandog para sa inyo. Nakuha po niyo mensahe nito? Ito ang sinasabi ni Pablo nung siya ipako sa krus. Kinuha niyang tinapay at pinaalala niya yung pagpira-piraso doon sa maraming tao. At nung ipakita niya sa mga alagad, sabi na yung tinapay na ipinamamahagi ko, ito yung aking katawan na ipinako sa cross para sa atin lahat na umaalala ng ginawa ng Diyos para sa Kanya, para sa atin buhay na walang hanggan. Amen? So, kainin po natin ang tinapay. Matapos kainin, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ito yun kupa. Hawakan natin po ito.
Ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ito yung simbolo ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na pinagtibay ng Diyos ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Okay, inumin po natin. So, palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. So, ito yung pinapahayag ni Apostol Pablo na yung katawan ni Jesus, ipinago sa krus, nagkaluray-luray. Ito ngayon ang pinanghahawakan natin. Ito yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yung banal na dugo ni Jesus na pinagtibay ng Diyos para maging malinis tayo, ito yung ating inaalala sa pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay. Amen? Kaya tayo na laging nagsiselebrate ng ganito, ipinapahayag natin ang pagkamatay ni Jesus para tayo ay mabayaran, para tayo maging malinis, at nakamit natin ang buhay na walang hanggan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Awit tayo. Tayo po tayong lahat. Awitan natin si Jesus.